Salvar Santos Matubang, makinig ka sa akin. Makinig kayo ni Sa mga supporters po, viewers, sponsor, thank you. Sana po supportan mo ninyo si Kuya Potpot Vlogs. Yun, maraming salamat. Thank you. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. This is Kuya Potpot Vlog at meron tayong isang reaction video po mula po sa latest live ni Mighty Emmy kung saan talagang grabe ang kanyang hinanakit sa kanyang kapatid na si Kuya Bal Santos Matubang at meron pa siyang nasambit na hindi ka nais-nais na ang nabanggit niya ay parang walang kakalingap, one family. So guys, bago tayo magsimula ay mag-shoutout po muna tayo. Mega love shoutout po sa ama ng kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, 10 ng kanyang mga kasamahan. At syempre, mega love shoutout po sa lahat po ng sumusuporta sa buong Team Kalingap. Isang mapagpalang umaga po, tanghali o gabi mga Kalingap, saan man kayong sulok ng mundo naroroon. Naway lagi po kayong gabayan ng ating poong may kapal. At yan guys, tuloy-tuloy na tayo guys. At may papanood ako sa inyong video clip na mula po sa nakaraang live ni Mighty Emmy kanina na medyo talaga nakapukaw ng pansin o attention sa akin guys. So guys, panoorin po natin ito. Salvar Santos Matubang, makinig ka sa akin. Makinig kayo ni Edna, yung asawa mo. Masungit na, masama ang ugali. Ayoko sanang magalit. Pero isang taon nyo na akong ginaganito. Hindi ako kumikibo. Hindi naman kayo nakikipag-usap. Ilang beses ko kayong tinawagan, hindi nyo sinasagot. Hindi nyo ako kinakausap. Bakit? Masyado na kayong mataas? Naghari-harian na kayo? Nung umuwi kami dyan sa diet, ano ang purpose namin dyan, di ba? Ang purpose ko dyan, nang umuwi ako sa diet, ay magkaroon ng reunion tayong magkakapatid. Siyempre, sabik din ako na pagkasama yung mga kapatid. Magkasama-sama. Dahil lumaki akong malayo sa inyo. Pero ano ba? Si Edna, anong ginawa niya? May respeto ba yan? Walang pinakitang respeto, pero pinakisamahan namin magkapatid. Pinakisamahan na pinakita namin ng mabuti kung ano yung respectable person. Pinakita namin sa kanya. Inayaan namin, hindi namin pinansin yung kanyang kasupladahan, kasungitan, lahat. 3 months na plano, 3 months kami ng book, so you know we're coming over. 3 months before, sinabi namin na pupunta kami dyan dahil hindi naman basta-basta na lang kami makauwi ng sabay-sabay ng kapatid ko. Okay? She lives in Sydney, I live in Melbourne. Hindi naman may kanya-kanya kaming buhay. So, umuwi kami, alam nyo yan? Alam nyo yung mag-ama, kayo ni Rab, at saka ikaw? Salvar? Pero anong ginawa nyo? After a few days, sabi mo, pupunta kayo ng Malalag para sa reunion. Yung reunion is every year. Taon-taon. Pumunta ka doon sa Malalag para magyabang. Yun ang ginawa mo. Okay? Well, there's nothing wrong with that. Magyabang ka lang sa gusto mo. So, hindi kami nagsalita. Gusto mo yan, tapos hindi ka na namin nakita. Dahil, nag-stay na kayo ng Maynila dahil sa party na hindi namin alam. Ilang beses naman nakita si Rab? Once lang? Twice lang? Hindi namin nakita lang, hindi namin nakausap. So, that's fine. Okay lang. Yung party, I organized the party.
they get together ng Kalinga para magkaroon ng one Kalinga, one family get together. Para may pagkakasandal. Hindi lang puro issue. Puro bakbakan, puro bangayan, puro murahan. Okay lang, sa akin, baliwala sa akin kung magmura ang tao, basta as long na hindi ako minumura. Okay? Pero ibig ko sabihin, pinlano ko yan, inibita ko yung mga tao, gumawa ako ng mga thumbnail, mga invitation. Ako ang gumasos, nagbigay lang naman ako ng mga 18,000 pesos. Wala nga contribution dyan sa mga K-boys eh. Kahit 1,000 eh. Ako lahat eh. Oh. Si Val nagbigay ng lechon, ang Trusa nagbigay ng isang lechon, si Dodo nagbigay ng drinks, saka mga ilang putahe ng pagkain. So, ibig kong sabihin, ginawa ko yun para magkaroon tayo ng meet and greet. Ang ating one Kalingap, one family. Pero, hindi pala totoo. Wala palang one Kalingap, one family. Wala. It didn't exist. It didn't exist at all. Puro lang kayabangan, puro lang pasikatan, puro lang, pataasan. Kalingap community, today, as of today, ay a toxic environment. Toxic. So, ayan guys, no, narinig natin guys. Talagang dito, kitang-kita no sa kanyang gesture o aura ay talagang galit na galit si Mighty Emmy, no. So sa sa kanyang live talagang nilabas niya na lahat, no, at talagang even dito na mention, no, talagang buong pangalan ni Kuya Val Santos Matubang kay Ate Edna Vlogs, no. Talagang pinunara niya rin pati yung no, talagang may nasabi siyang hindi maganda against kay Ate Edna at yung mga naging okasyon itong mga nakaraang September ay talagang inungkat na naman yan ni Mighty Emmy, which is sa aking punto, sa aking palagay, sobrang galit niya kasi, no, talagang pag ang sobrang galit ng isang tao, no, ay talagang minsan hindi niya na naiisip yung mga binibitawang salita niya o yung mga lumalabas sa bibig niya kasi talagang na-hurt o nasaktan siya sa naging live po kanina umaga ni Kuya Val, pero kung uunawain niya, kung magiging kalmado siya at hihimay-himayin po niya yung ipinupunto ni Kuya Val, ay ito'y makakabuti po, no, sa pamangkin niyang si Ruel at sa buong community ng Rochelle, no guys. Dito kasi binibigyan laya po ni Kuya Val, no, para mag-explore pa yung community ni Ruel, yung Rochelle community, para mas lumawig pa siya, no. Ay parang pinupunto niya rito ay parang sinasabi ni Kuya Val na parang sister company, no, ika nga, no, from Kalingap ibubukod muna siya at magagawa rin siya ng sariling rules and regulation o mandato o patakaran. Yun yung pinupunto ni Kuya Val para mag-explore, no, ma-explore pa or lumawig pa ang magiging community po ng Rochelle. Dahil dito, no, sa live sa paliwanag ni Kuya Val ito ay medyo hindi ata naintindihan ni Mighty Emmy at talagang at yung pag-mention din po siguro ni Kuya Val kanina sa kanyang pangalan sa live po kanina ni Kuya Val, ang hindi niya nagustuhan at kaya ito at bigla siyang napalive at dito talagang inilabas na, no, ni Mighty Emmy itong mga grabing hinanakit niya, no. Sabi nga niya halos isang taong siya na nahimik, no. Talagang dito, ibig sabihin, may kinikimkim siyang sama ng loob sa kapatid at sa kanyang in-laws na si Ate Edna Vlogs, no. Pero sana, hoping na magkaayos po uli itong magkapatid at itong mag-in-laws, no. Panigurado ko dahil nasaktan lang to, alam ko na pinoprotektahan din, no, lang din ay Mighty Emmy itong si Ruel of Malalag na kanyang pamangkin. Ganoon din naman po si Kuya Val, no. Although hindi talaga niya naintindihan or hindi lang siguro nakakuha na yung pinupunto po talaga ng ni Kuya Val sa kanyang live kaninang umaga. Pero para sa akin, hoping, no, na maghihilom din ang sugat, no.
alam kong galit pa si Mighty Amy, mukhang talagang galit ng medyo, although matatagalan, no, pero huhu pa din, no, itong kanyang hinanakit sa kanyang kapatid na si Kuya Bal Santos Matubang at siyempre sa kanyang in-laws na si Ate Edna Vlogs. No, talagang grabe dito, narinig nyo naman, no, talagang napakadiin yung sinabi niyang makinig ka sa Albert Santos Matubang, di ba? Which is talagang dito parang hindi na niya naisip, no, talagang sobrang galit niya or galit na galit talaga siya. Yung sama ng loob niya talagang nag-trigger na ng gusto. Kaya siguro nasabi lang po ito, no, ni Mighty Amy sa kanyang kapatid at sa kanyang in-laws. So, hoping maayos din lahat soon, no? At lalo na ngayon ay malalapit na yung Pasko. Alam ko magkakapatawaran din po yan, no, yung magkapatid, no, at maayos din man kung ano naging problema talaga, no, kung ano mang gusot, no, sa pamilya, maayos din po yan, no, at naniniwala ako, no, maayos yan sa lalong madaling panahon, hoping, no, kung di man ngayong mga few weeks time or early, no, mga ganon, or kung di man few weeks time, by next year o bago magpalit ng taon, hindi natin masabi, no. At ang hinihiling ko lang din siyempre sa mga viewers, mga supporters ng Rochelle community, huwag natin sausawan, no, kung ano man yung naging hinanakit po, no, ni Mighty Amy sa kanyang kapatid na si Kuya Bal Santos Matubang, na huwag natin gatungan, hayaan natin resolvehin nila, guys, no. At ang pinakamagandang gawin na lang natin, kung talagang nagmamahal tayo sa kalingap, ipanalangin natin na magkaayos sila, no? At kung ano man yung nasabi ni Mighty Amy kanina na hindi na nag-i-exist yung one kalingap, one family, at sinabi niya ang kalingap environment is a toxic environment, sa tingin ko, nasabi lang niya yun dahil sa bugso ng galit niya, no? Bugso ng damdam niya dahil talagang nasaktan siya sa naging desisyon po ni Kuya Bal na narinig natin kaninang umaga sa live po ni Kuya Bal Santos Matubang, guys. So hoping na sa lahat po ng viewers na makakapanood nito ay huwag po tayo mambas sa magkabilang panig, sa panig po ni Kuya Bal, sa kalingap, at siyempre kay Mighty Amy dahil still magkapatid pa rin po yung mga yan, guys, no? Hoping na sooner or later magkakaayos po pa rin po sila, guys. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang ating live. At hanggang sa muli po nating reaksyon. There's a vlogger named Kuya Potpot, spreading good vibes, giving all he's got. With the camera in his hand, he hits the road, capture moments, sharing stories untold. Kuya Potpot, he's the one we adore, bringing smiles. He's got so much more in this crazy world. He is a